Nagpanggap ako na ako ang tunay niyang asawa, hanggang sa Part 1. Dear Ate Vine, ang kwento kong ito ay hango sa aking karanasan sa buhay, kasama ang aking kambal. Yes po, tama po kayo, may kambal po ako. Ako po si Rosie, ang kambal ko naman ay si Rosa, ako ang panganay sa aming dalawa. Kung titigan nyo kami ay iisang mukha lang talaga kami. Pati boses, kilos at galawan, pero meron pa rin kaming pagkakaiba. Kung paano kami manamit, paano kami makipag-usap sa tao. At ano ang mga paborito naming pagkain, aaminin ko sobrang selos ko kay Rosa. Una sa lahat matalino, paborito sa amin, at swerte sa lalaki. Parang nasa kanya ng lahat, kabaligtaran naman sa akin. Na kahit mga magulang ko, parang nanlilimos pa ako ng pagmamahal. Lagi nilang sinasabi na magbigay ako, dahil ako ang ate. 5 minuto lang naman ang tanda ko sa kanya, pero kung tretuhin nila ako. Parang matanda ako ng 10 taon kay Rosa, simula nung bata kami. Palagi na akong nagbibigay, hanggang sa nagdalaga kami. Pag may uwing bagong damit ang papa ko, at hindi nagustuhan ni Rosa pinagpapalit niya. At siya ang nasusunod, palagi akong hindi umiimik, pero andito lahat sa puso ko ang inggit at galit. Hanggang sa nakatapos na kami ng kolehiyo, at nakapagtrabaho na. Wala siyang ginawa kundi magpapalit-palit ng boyfriend. Pero never nagalit ang magulang ko, dumating yung araw na ako naman ang nagka-boyfriend. At nagustuhan pa ito ni Rosa, sa tuwing dadalawin ako ng BF ko sa bahay. Sige papansin yan, at minsan nagpapanggap kayan na ako. At nalito naman ang BF ko, at nakita kong naghahalikan sila. Mahal na mahal ko ang BF ko, kaya hindi ko iyon matanggap. Sumabog na ang naipon kong galit sa kapatid ko, at nasaktan ko siya. Simula noon, nagdesisyon na akong lumayo, at namuhay mag-isa. Halos 2 taon akong hindi umuwi sa amin. Isang araw tumawag ang nanay ko, na ikakasal na ang kapatid ko. Umuwi daw ako kahit sa araw ng kasal niya, dahil sa mga magulang ko, hindi ako nakatiis. Umuwi ako upang masaksihan ang kasal ni Rosa, napakaganda ng kasal niya. Gwapo at matipunong lalaki ang kanyang mapapangasawa. Higit sa lahat isang mayamang angkan ang meron ito. Sobrang inggit na naman ako kay Rosa, sa isip ko bakit nasa kanya na ang lahat. Bakit ibinigay lahat kay Rosa, wala man lang itinira para sa akin, kahit nga ang promotion sa work ko, hirap na hirap kong maabot, kaya hanggang ngayon wala pa rin akong may pagmalaki sa mga magulang ko. Nang makita ako ni Rosa sa simbahan, nilapitan niya ako at ipinakilala niya ako sa mapapangasawa niya. Nagulat, hindi pala niya alam na may kakambal si Rosa, at dahil ikakasal nga sila, ay naglakad na sila pa altar. Nagpatuloy ang aming kwentuhan sa reception, dahil maraming nakakita sa amin ni Rosa. Maraming namangha, dahil iisa talaga ang aming mukha. Lalong-lalo na ang mama ng kanyang asawa, sige pa ang pisil sa aking pisngi. Kahit ang asawa ni Rosa, walang ginawa kundi titigan ako. Dahil sabi nila wala talaga kaming pinagkaiba, isang-isa talaga. Sabi naman ng kapatid ko, marami kaming pagkakaiba. Lalo na sa taste, makatapos nga ng kainan, sinabi ko sa aking mga magulang. Kailangan ko nang lumuwas dahil may pasok pa ako kinabukasan. Sinabi pa ng mama ko na, anak, umuwi ka na sa bahay, wala na kaming kasama ng papa mo. May asawa na ang kapatid mo, at doon na siya titira sa asawa niya. Sagot ko naman, pag-isipan ko mama, dahil malayo ang bahay natin sa pinagtatrabahuan ko. Hindi ko pwedeng i-give up ang trabaho ko, dahil sayang ang pinaghirapan ko. Kung gusto nyo, sa akin na lang kayo tumira, iyon po ang pag-isipan nyo. Nang ako ay nasa biyahe, hindi mawala sa isip ko, ang kasal ng kapatid ko. Palagi ko yun naiisip, sobrang swerte niya sa lahat. Sana lang swerte din ang asawa niya sa kanya, pagpasok ko nga sa trabaho kinabukasan. Sobrang saya ko nang ipatawag ako sa HR dahil na-promote na ako. At ibinalita ko iyon sa aking mga magulang, at sobrang tuwa nila. Ang saya ko, dahil buong buhay ko, ngayon lang sila naging masaya para sa akin. Dahil wala nang ang kasama ang mga magulang ko, ay sa akin na sila tumira. At nararamdaman ko na ang pagmamahal nila sa akin, lalo na ang mama ko, lagi niya akong pinagluluto, pinagbabaunan, sobrang saya ko. Every week naman ay nabisita sa bahay ang kapatid ko at asawa nito. Pag nakikita ko talaga ang asawa ni Rosa, tumitibok ang puso ko na hindi ko maari, kabog na kabog talaga, lalo na pag kinakausap niya ako, at nangangitian.
Pero syempre asawa yun ng kapatid ko, kahit galit ako sa kanya, hindi ko kayang gawin ang ginawa niya sa BF ko dati. Isang araw umuwi si Rosa na umiiyak, at nag-away daw sila ng asawa niya, at sinampal daw siya. Sige ang suporte pa ng mga magulang ko kay Rosa, sabi ko ano bang dahilan, pero sabi niya wag muna alamin, at wag ka na mangialam, sabi ko kung ayaw mo kung mangialam wag ka dito sa bahay ko umiiyak, na akala mong apang-api ka, ikaw pa ang nagmamalaki dyan. See you the next episode.